El Cid is a film in 1961, was based on true-to-life story. The hero of Spain, named Rodrigo Diaz de Vivar. Who and what is El Cid? El Cid is the center character named Rodrigo Diaz de Vivar. And what is El Cid? El Cid is a Spanish word that means the chief or the lord. Where and when did El Cid happens? El Cid happens in Spain in the time of Middle Ages. So, why did the author or the director create the movie El Cid? Maybe because they want to tell the story of the national hero of Spain named Rodrigo Diaz de Vivar. And how El Cid happens? Because in the Middle Ages, there is a rivalry between the Christian and the Muslims. So, about in the film, the complete title of the film is El Cid 1961. Who are the director and the producer of the film? So, the producer of the film is a Samuel Bronston production by Samuel Bronston itself, and it is directed by Anthony Mann. So, here are the cast of El Cid. Charlton Heston, who is El Cid. Sofia Loren as Doña Jimena. Herbert Lom as Ben Yuso. Ralph Valion as Count Ordonez. Genevieve Page as Princess Eureka. John Fraser as Alfonso VI, or known as King of Castile. Douglas Wilmer as Al-Mutamin, Emir of Saragossa. Frank Ching as Al-Qadir, Emir of Valencia. Michael Horton as Don Diego, or known as Father of Rodrigo. Andrew Cruikshank as Count Gormas. Gary Raymond as Prince Sancho, the firstborn king of King Ferdinand. And lastly, Ralph Truman as King Ferdinand. When it comes to genre of the film, it is a war film because battle between the Muslims and the Christians. Historical epic film because of the history of Spain. Action film because there are fight scenes in the film. Biography or life of the hero of national hero of Spain. Romance film because there is a love between Doña Jimena and Rodrigo. And drama because there are sad scenes in the film. The setting of the film, the place is in Spain. Time, Middle Age. Weather, sunny. When it comes to social traditions, they are religious. They are using a cone-shaped sword in battle and different kinds of beautiful wardrobes. So, in the atmosphere starts to dark because of the movie was started by General Ben Yusuf's dark plan about Islamic world domination. So, sa plot overview, nag-umpisa yung movie kay General Ben Yusuf. Tinawag niya yung mga emirs ng Al-Andalus papunta sa North Africa dahil gusto niyang i-reveal sa mga kasama niyang emirs yung masamang plano niya for Islamic world domination. Tapos, habang pabalik na si Rodrigo sa kay Doña Jimena, kasi ang partner ni Don Rodrigo is si Doña Jimena. Nagkaroon pa siya ng kaaway against the Moorish army. Tapos pagkatapos nun, nanalo sila, tapos na-captured niya yung dalawang emirs na nagngangalang si Al-Mutamin, siya yung emir ng Saragossa, at si Al-Qadir, siya yung emir ng Valencia. Pero pinakawalan niya kagad yung dalawang emirs. Pero nangako sila na they will never attack King Ferdinand of Castile again. At nangako din sila na makikipagtulungan sila kay Don
Rodrigo kung sakaling nangangailangan ng tulong si Don Rodrigo. Tapos, pero ang kapalit nun, parang inakusahan pa siya ni Count Ordonez tsaka ni Count Gomez nung pagbalik niya kasi parang kalokohan daw yun na pinakawalan niya yung dalawang emirs dahil nga kalaban nga yung dahil Mustangs nga. Pero syempre, yung tatay ni Don Rodrigo na si Don Diego, sinaportahan niya anak niya against kay Count Ordonez. Tapos, si Count Gomez naman, ayaw niyang bawiin yung sinabi niya na pagiging yung katraidoran daw yung ginawa ni Rodrigo. Dahil sa sinabing yun ni Count Gomez, nagalit si Rodrigo dahil pinahiya daw ni Count Gomez si Don Diego dahil nga pinahiya nga niya. Ang gusto kasi ni Don Rodrigo, ibalik niya yung dangal ng ama niya. Kaya dahil doon, sa galit niya, nagkaroon sila ng duel ni Count Gomez at napatay niya si Count Gomez sa isang duel. Si Count Gomez kasi, ama siya ni Doña Jimena. Tapos, nakita ni Jimena yung nangyari and nangako siya na magre-revenge siya upon her father's murder. So, nagkaroon naman ng gulo dahil nga dahil nalaman nilang patay na yung King's Champion. Sumama siya pero hindi siya umampi kay King Alfonso dahil nga nagdududa pa rin siya doon sa pagkapalit ng pagkamatay ng buhay niya si King Sancho. Imbis na sumama siya kay Al-Mutamin. Dahil nga yung emir na sinave niya, ni-release pala niya, sumama siya doon. Tapos, ang ginawa niya, dahil nga nag-aaklas na si Ben Yusuf sa palatakin yung castle ni King Alfonso. Ginawa naman nila, nagplano sila na umatake naman dun sa Valencia, which is ang namumuno doon si Al-Qadir. Si Al-Qadir, siya yung nag-betray kay Don Rodrigo. Di ba nga pinakawalan na nga niya si Al-Qadir, tapos nangako lang kunwari si Al-Qadir na magiging sila alliance, pero hindi pala totoo. So ang ginawa niya, ang strategy niya para matalo niya yung Valencia. Dahil nga nag-i-struggle yung lugar na Valencia dahil sa famine. Ang ginawa niya, binato nila yung lugar, pero hindi yung bato, tinapay. Para makuha nila yung loob ng mga tao dun sa loob ng lugar. Binato nila yung tinapay. Tapos hinayaan niyang mag-away-away yung mga tao doon. Hinayaan niyang awayin nung mismong mga nakatira doon, yung mga soldiers ni Al-Qadir. So, nun, natalo niya si Al-Qadir. Tapos nakuha nila yung peace ng Valencia. Tapos yun nga, nakakuha sila ng crown. Tapos, imbis na tanggapin ni Don Rodrigo, pinanggihan niyang isuot. Inalay niya yung crown kay Prince Alfonso. Tapos habang naglalaban sila sa Valencia, si Count Ordonez, tinaydor na naman niya si Don Rodrigo. Kinuha niya dahil sa selos, kinuha ni Count Ordonez si Jimena tsaka yung mga anak niya, tapos dinala niya kay King Alfonso. Tapos ang ginawa naman ni King Alfonso, nilagay niya sa iginulong niya para makuha niya ulit yun, para i-blackmail So wherein the analysis part of the film, it is inspired by literature because the film was trying to show us that there about the man
Hero in Spain about the man who they called El Cid. Positive, positive, I think it is positive when the movie is over because even though Vigo died in the battle, uh, he's he still show to his fellow men the courage and his nationalism about fighting fighting in a battle. The genre is historical epic because of the lines of the actors and actresses and how they portray their characters. So, ano, I see some political and religious events in the movie, like for example political because there is a part in the movie that the three siblings, or Prince Sancho, Prince Alfonso, and Princess Urraca, are fighting to get the power of the throne. Religious because there is a rivalry between Christians and Muslims. It is clever because the director maybe want to show what happens in the time of Middle Ages, what events are happening in the time of the Middle Ages. There are no any special effects used in the film. It's natural as what I see it in the movie. The sunlight, the night, the fire, all of the things, the materials used are natural and no special effects. So for me, I highlighted actor Charles Heston, or as El Cid, or as Don Rodrigo, yes, Devivar, because he portrayed very well his character in the movie. He says his lines very effectively, and good directing. I say it's good directing, good actor and actresses also.